Yan, welcome back po sa ating channel at ito po ang Pasabog News Channel At please like, comment at mag-subscribe. Update lang tayo dito sa ating vlog for today. Nako, ano to, binabandila niya ang predatory behavior bilang pride. Gabriela Slam Topacio remarks versus women. Nako po, ano to, no? Hindi umano palalagpasin ng kababaihan ang nakakababa at misogynistic na may mapahayag na abogado si Attorney Ferdinand Topacio sa radio program nito kahapon. Nako, subscribe. Yan sa DZMM po ito DZMM po ito, makinig po tayo ng balita kasi napaka-importante po kung ano nangyari na ito, malaman natin, no? Tingnan, ang dami pong na-miss kong balita ngayon, kaya bigyan na natin ng konting reaksyon. Sige nga. Itong si Atty. Topacio, sa halip na intindihin yung tumataas na presyo ng gasolina, diesel, langis dito sa ating bansa, mas pinili pa na bastusin yung mga kababaihan sa mismong buwan ng mga kababaihan. Kaya galit na galit po talaga yung mga kababaihan sa ganitong perversion talaga yung walang remorse na pagbabanggit ng mga nakakatapak na sa dignidad, bastos, at parang pamanyakan na nga ng mga pahayag ni Atty. Topacio kahapon sa kanyang programa, no, sa isang radio program. Okay, wala ho ba kayong parang yung tiyak na magiging hakbang para papanagutin si Atty. Topacio? Oo. Actually, dahil papalapit yung Women's Month, no, abalang-abala yung mga kababaihan, pero hindi natin palalagpasin itong bastos, lewd, misogynistic remarks ni Atty. Topacio. At pinag-aaralan natin ngayon, kasama yung iba pang... Wait lang reaction lang tayo dito. Nagtataka lang ako talaga, bakit ganito na ngayon ang mga ugali ng mga mga attorney, no? Parang hindi na po sila namimili ng kanilang mga sasabihin. Parang iniisip nila sila, matataas sila na nasa posisyon sa attorney, no? Hindi na po nila nirerespeto ang mga sinasabi nila sa tao. Parang medyo may kakaiba na, no? Kaya ito ngayon ay siguro merong reklamo dito mga kababaihan tungkol dito, no? Yung kaya Bong Suntay, meron ding reklamo, sabi may magkakaso daw na siyam na babae doon, no, dahil sa kanilang ipinapakita po na hindi maganda sa ating mga kababayan. Pero dapat di ba pinagbabawal itong di ba may batas yan na yung bawal bastos? Di ba meron yan? Kaya Bong Suntay pa nga yan ng yung bawal bastos Bakit ang sa nakikita ko po ngayon ay parang wala na silang respeto sa mga tao, no? Ako, ang hirap nito kasi kung meron tayong isang pangulo pala na medyo mangunguna sa mga ganitong klaseng pamamaraan ng pagsalita, baka hindi na maganda ang kalalabasan ng ating ating gobyerno. Iba pang mga women's organizations saka mga lawyers na muling magtungo sa Supreme Court para hingin ang disciplinary action mula sa Supreme Court dahil itong si Atty. Topacio sumusobra na talaga, no? Napakarami na niyang mga degrading misogynistic remarks sa mga kababaihan at tingin natin may basis o may grounds para disciplinary action itong abogado daw, no, na si Atty. Topacio. At the same time, baka umabot yung kaso na isasampa natin patungong disbarment. So, yun yung ilan sa mga pinag-aaralan natin ngayong buwan ng kababaihan. Kasi tingin nga natin itong mga pahayag ni Atty. Topacio, hindi lang sa insulto doon sa ilang mga kababaihan na binanggit niya, no? Lalong-lalo na kay Congresswoman Sara Ilago, kay Jasmine Curtis at sa iba pang mga kababaihan. Hindi umaakto na siya bilang public confession ng kanyang predatory intent at saka yung mismong akto ng sexual harassment, no? Kaya sinasabi nga natin na parang with pride, no? Yung pagiging yung predatory behavior niya, inapandila niya bilang pride niya, no? Kaya magsasampa talaga tayo. Bago tayo magpatuloy dyan, please po like, comment at mag-subscribe na kayo. Ito pong Pasabog News Channel at pwede po kayo mag-comment down below dyan. Shoutout natin yan pag nag-live tayo, no? At eto na nga yung nangyayari sa ngayon ay nagra-rally. Magra-rally sila, tapos magsasampa sila ng kaso dito sa mga tao na wala na, kulang na po sa respeto sa kapwa.
No, parang yung ano na, parang iba na yung kanilang sinasabi, no? Wait lang. Talaga tayo ng mga kaakibat na kaso, kagaya ng ginawa natin noong panahon ng eleksyon kay Atty. Sia, no panahon na nagpahayag ng mga misogynistic remarks laban sa mga kababaihan. How are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Anna. Where are you from? I'm from Pakistan. Oh, sweet lang. How old are you? Matalastas. I'm 12. Kung aside dun sa pagkaso natin, ay pag-file natin, o pagpaplano natin mag-file ng kaso laban sa abogado na ito, ma'am, no, hihingi rin ba tayo ng panawagan sa IBP para Integrated Bar dahil of the meron Philippines. silang kakayanan, 'di ba, na magdesisyon kung ang isang abogado ay dapat tanggalan Ng ng lisensya. Na parang Yun. by their own accord, Dapat sila na yung lang. mag-iisip na gawin ito. Yes, definitely. O, kasama sa options ang Integrated Bar of the Philippines sa hihinga natin ng aksyon para disciplinary action itong mga abogado, di umano, na harap-harapan, no, walang pakundangan, no remorse, na nagpapahayag ng mga bastos na pahayag laban sa mga kababaihan. Grabe yan. Yung usapin ng objectifying women na aabot na sa ganitong klaseng perversion, nasa batas yan na bawal yan, Ma'am Clarice, no? Pero nakikita natin na parang kulang yung, di ko alam kung kulang ba ng pangil o kulang ba ito ng implementasyon. Ano po ba nakikita ninyo? Tingin natin, dalawang bahagi yung lapse ng mga batas na ito. Habang marami talagang mga batas na, no, na naisulong ng mga kababaihan sa Pilipinas, yung implementation, unang-una, napakahina. At the same time, may mga kailangang paunlarin pa o mga amendments dito sa mga batas na supposedly ay nagpoprotekta sa kababaihan at nag-uphold ng ating mga karapatan. No? So, isa dyan sa isinusulong ng Gabriela Alliance of Women, kasama yung Gabriela Women's Party at iba pang mga women's organizations, ay yung pagpapasa ng stricter penalties para Nako, doon yun sa na. mga lumalabag sa mga batas na ito at tumatapak sa karapatan ng Nako, mga kakasuhan na Kasi yata to. at tingin natin, malakas ang loob ng mga predators, ng mga abusers at ng mga perpetrators dahil walang masyadong pangil, walang masyadong Tama. penalties na mabigat Dapat para sa kasuhan mga na talaga yan. paglabag nila, no, sa karapatan ng mga kababaihan. At the same time, tingin natin, marami pa talaga tayong kailangan gawin in terms of education sa public information sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa usapin ng karapatan ng mga kababaihan, di lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang mga bansa. Kaya ang panawagan nga natin actually sa gobyerno, dahil nakita naman natin na bilyon-bilyon naman pala ang naibubulsa, why not ilaan yung mga pondong ito para sa serbisyo Kita sa mga nyo? kababaihan na biktima ng pang-aabuso ng implementasyon ng mga batas na Hindi, kasi siguro nakalimutan na nila na may mga ganitong sitwasyon sa Pilipinas na nangangailangan ng tulong. Baka nakalimutan lang nila na tumulong, no? Kaya dapat talaga ipapaalala ito. Sa mga sa gobyerno, no, ng mga ganitong klaseng pangyayari, dapat tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tulong sa mga natin, kapwa-tao natin, lalo na po sa mga mahihirap talaga. Kailangan po talaga ng tulong nila, no? Sana tuloy-tuloy lang, kasi kung ganito mangyayari na parang yung batas natin ay hindi na rin ano ba talaga ang tinututukan ng batas ng Pilipinas para malaman po natin yan. Hindi po natatapos lang sa isang beses lang, no? Kailangan araw-araw dapat ito tignan ng mabuti, kasi kung hindi to bibigyan talaga ng pansin, magkakaroon ng ganitong klaseng mga awayan, no? Yung pambabastos na, hindi na nagre-respeto. Parang yung nasubrahan yata yung freedom of expression. No, sa tingin ko lang, freedom of expression po ang sobra. Dapat may limit na itong freedom of expression eh. Katulad ng mga pambabastos na yan, wala na. Parang wala na po sa lugar. Tapusin na natin to. na supposedly ay nagpoprotekta at nag-i-empower sa mga karapatan ng mga kababaihan. Ma'am Clarice, sabi nga namin kanina, baka hindi tayo magkarinigan at nasa rally kayo. Pero yung rally nyo, may kinalaman May rally. sa dun sa pagpapalaya sa mga babaeng detainee, tama ba? Opo, actually kanina, nagprotesto tayo sa Department of Justice, kasama yung mga magsasaka at mga manggagawa mula sa Southern Tagalog Region at sa Cagayan Valley para ipanawagan yung immediate na pagpapalaya sa mga kababaihang
silang kung political o yung women political prisoners. Sa data po natin, 135 yung mga women political prisoners Grabe, ano? na sinampahan ng mga gawa-gawang kaso dahil sa kanilang advocacy, no, at sa kanilang pagtulong. Gawa-gawa. Ngayong hapon naman po, nandito tayo sa kahabaan ng Commonwealth. Ipinoprotesta po natin na sana may gawing aksyon yung gobyerno sa sunod-sunod po na napapabalita na pagtataas ng presyo ng langis, no, dito No, sa tama. ating bansa. Nag-anunsyo yung Department of Energy kanina na posibleng umabot ng 80 pesos per liter ng diesel at gasolina sa iba't ibang mga gasoline stations dito sa ating bansa. So tingin namin, hindi So, dapat mga kababayan natin yung pumapasan ng impact ng gera. No? So, hanggang dito na lang. Kasi para meron pa tayong iba-vlog mamaya, no? Please po, like, comment at mag-subscribe. Nag-update lang ako sa ating reaction. Dito lang, no? Kasi nga, marami ako napapanood ng mga balita tungkol po dito sa attorney at sa kay Bong, kay Bong, yung nagsasalita ng bastos na congressman. No, may magsasampa sa kanila ng kaso para matigil na yan, para masampulan po. No, sana ito ay magliksyon o gabay sa mga politiko at sa mga attorney na parang naglalabis na. Parang hindi na po nila tinitignan yung dignidad ng tao, basta na sila makapagsalita. No, so please po, like, comment at mag-subscribe na kayo para naman din masundan natin ang ating mga reaction. Maraming salamat. Keep safe. God bless po.